Okay, bago natin umpisahan yung ating video ay gusto ko lang munang basahin ang nakatala dito sa ating community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, so bumalik si Mechanic Girl, si Chinchin Gutierrez ng Benguet. Yan, 100 plus yung kanyang engagement at ako'y natutuwa na may mga kagaya ni Chinchin na isang babae, mekaniko pa, ay magaling at mahusay gumawa ng baril. At siya ay bilang isang mekaniko at ngayon ay isa na rin gunsmith. Ayan. Ganyan din andi dito ay si Phil Ria. Phil Solar. Ayan. Phil_Ria. Phil Solar ito. Ang kanyang engagement ay 12. Okay, si Son Angelo ay 69 ang engagement at si GR Nara ay 9 ang engagement. Si Franz Ayalin ay 53 ang kanyang engagement. So far, ang highest pointer ngayon ay si Chinchin Gutierrez, ang ating mechanic girl na aking idol na ngayon. Ayan, sana mag-share pa kayo, mag-comment kayo at manood kayo na aking mga videos at huwag kayo mag-skip ng ads, yun ang importante. Okay? Punta na tayo sa ating bagong videos. Thank you. Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay paalaala ko lamang na wala po ako sa Pilipinas. 20 years na po akong nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya nga po hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo dyan. Hindi po ako wala po akong shop dyan. Nandito po ako sa Kuwait. At dun sa mga gustong bumili ng baril, sa gun store po kayo magpunta para ma-guide kayo. Gun store po ang magano dyan. At yung mga gusto rin bumili ng pyesa ay sa gun store pa na rin kayo magpunta. Ngayon, kung magtatanong lang kayo sa akin kung ano ang ipapareview ninyo, i-review ko para sa inyo kung anong gusto ninyo. Okay? Kung anong model at anong caliber ang gusto ninyo. Kamukha itong baril na nandito ngayon sa harapan ko. I-review ko ito sa inyo ngayon. Kahapon ay last upload natin ay inano ko yung pagkakaiba ng may hammer at saka yung walang hammer na revolver, yung striker. Okay, ngayon hindi ko ni-reveal ang model at ang brand nito. So ngayon i-reveal ko sa inyo. At gusto ko lamang munang basahin ang comment ni Sammy Sanggalang. Sabi niya, "Idol, good day sa iyo dyan. Maganda yung hawak mo na Reno Chapas 357 Magnum." So ito yun, ito na yun. So i-reveal ko na sa inyo at i-review natin ito. Pero bago yan ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 39,000 na mahigit na tayo na mga subscribers. At ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pag-share ng aking mga videos at pag-like. Okay, paki-like yung ating mga videos at paki-share para mas lalo pa tayong dumami. Ang passion ko talaga sa buhay ay makapagturo ng gunsmithing dahil nga nahirapan akong maging gunsmith. Ang dami kong pinagdaanan. So marami pa rin sa ating gusto maging gunsmith. At yung nagtatanong sa akin ng aking messenger, hindi pa ako nagtuturo sa messenger. Dito lang po kayo magtanong para sama-sama tayong matuto. Hindi yung kayo lamang ang matuto. Kailangan marami ang matuto, hindi yung kayo lang ang matuto. Kaya hindi, pasensya doon sa mga nagko-comment sa akin sa messenger. Dito lamang po kayo mag-comment. At kung hindi kayo nalinawan sa aking mga sagot, o di kaya hindi ko nasagot yung inyong tanong, ulitin lamang ninyo dahil maraming nagtatanong. Minsan nakakalimutan ko na yung ibang mga tanong. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga bago yan ay mayroon tayong dalawang babae na bagong
subscribers natin. Actually, pag babae yung subscribers natin, ako'y natutuwa dahil bira sa babae ang mahilig sa baril. Okay, shout out kay Jocelyn Hapina ng Morong Rizal at kay Nati Kabatuan ng Pangasinan. Ayan. At welcome kahit mga babae dito sa ating YouTube channel, wala tayong pinipili. Kahit baser, welcome din nga eh. Okay, at yan, at ako yung magpapasalamat lang sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger. Ako po ay naggawa ng YouTube channel para sa ating 6 na estudyante na mga anak na single parent. Kasi 2 lang dati yung pinapag-aral ko nung wala pa akong YouTube channel. Ngayon ginawa ko ng 6. Kasi nga ang kinikita natin sa ating YouTube channel ay dinadagdag natin sa kanila. Sa ngayon, hindi pa tayo makapagdagdag ng estudyante dahil kulang na kulang yung kita natin sa YouTube channel. 5,000 lang ang kita natin sa YouTube channel. Samantalang yung 6 na estudyante ay 1,000 ang isa bawat linggo. So, 6,000 kada linggo. Kaya hindi pa tayo magdagdag. Siguro kung may mag-sponsor pa at lumaki pa yung ating YouTube channel, dadagdagan natin yan. Okay, sa ngayon ay hindi pa natin kaya. At mahirap naman yung kuha tayo ng kuha, papangakuan natin, hindi naman natin kakayanin. Okay, kung may mag-sponsor, okay lang yan. So, pasasalamatan natin yung ating mga sponsor. Special thanks kay Boy Omay. Boy Omay o si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Ilang beses na siya kasing nagpalipad o nagpakulay sa ating mga premiere. Okay, at malaking tulong yan, Boy Omay, thank you very much. At ganyan din, doon sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number, ito yung GCash number natin. Thank you at shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilolailio, kay Junard Diaz, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin sa pangalang Adrian. Ayan, okay. At ngayon ay i-reveal ko na sa inyo ang katangian ng baril na ito. Ito ay, basahin natin. Ito ay Nebula Reno 60 DS. Okay, special edition. Made in Italy by Chapa Firearms. Chapa Firearms, Dayton, Ohio. 357 Magnum. Okay, so under license ito ng Chapa Firearms, bagaman ito ay yaring made in Italy. Okay, so ito ay magaan, hindi gaano mabigat, magandang pang-carry dahil ito ay aluminum. Okay, aluminum ang body nito. So ang check muna natin kung may bala. Okay, ang release, cylinder release nito ay hindi itinutulak dito, kundi ibababa mo ito. Ito, may lever dito na ibababa mo. Yan. At ang kanyang barrel ay, ang kanyang bola ay hindi bilog, hexagon. Dahil ito ay 6-rounder. Hexagon ang kanyang kantuhan. Ay bawat kanto isang butas. So ayan. At ito ay less recoil sa mga ordinary nating mga revolver. Bakit kanyo? Ang barrel niya ay nasa baba. Makikita ninyo yung barrel niya. Ayan o. Ang barrel niya ay nasa baba. Ito yung barrel niya. Yung mga barrel ng pangkaraniwan nating revolver nandito sa taas. Dahil pag nandito sa taas, ang barrel niya, dahil sa centrifugal force, malakas gumanon. Okay? Malakas sumipa na ganyan. So, ginawa nila sa baba na. Okay? So, andi dito sa baba. At baligtad. Yung kanyang itong kanyang center post ay sa taas pumupunta. Samantalang yung dati ay sa baba. Okay, ito. Ito ay sa taas pumupunta. Ayan, pag yung inilak na ganun. So, ang barrel niya ay nandito. Ang purpose niyan ay para mahina ang recoil, ang sipa, dahil nasa baba nga. Okay? Yun ang nakikita ko diyan na At ang isa pang kagandahan nitong na ito ay maganda ang maganda ang trigger pull niya. Although siya ay double action, ay para rin siyang yung mga sinaunang revolver dahil meron din siyang single action.
Okay, bagaman ito ay pag kinalabit ninyo, hindi ninyo makikita na gumagalaw yung hammer. Hindi po yan hammer. Yan ay pang ano yan, pang single action yan. Ibababa ninyo, although medyo matigas lang, ibababa ninyo yan. Yan, pag ibinaba ninyo yan, makikita ninyo yung trigger niya ay naka-atras. Ibig sabihin niya single action. At malalaman ninyo na siya ay nakakak dahil hindi ito ano walang hammer. Ang yung di hammer, malalaman natin pag nakakak, nakangangayong hammer na ganun. Ito ay meron dito nga kulay pula na parang ano siya, parang gauge na lumalabas dito. Ito na ano na lang nawala na yung ano niya dito Meron siya dito lumalabas na pula na parang rod dito sa tapat na ito. Pag lumabas yun, ibig sabihin niya naka-single action siya. At ang isa pang malalaman mo ay naka-atras yung kanyang hammer. Yung kanyang trigger. So pag alam naman natin na pag naka-single action ay magandang pang-precision dahil yan ay napakalambot na. Okay, mga 2 pounds na lang ang kanyang ano. Yan ang nakikita ko ditong kagandahan ng baril na ito. At medyo maganda rin i-sokbit dahil nga medyo manipis siya. Medyo manipis. Okay? At ang isa pang kagandahan nito ay high power dahil 357. Alam naman natin ang 357. Malakas. At ang sight niya ay pwede mong i-modify ang sight nito kung gusto mo. Okay? Pero kung sa akin hindi ko na i-modify. Meron siya ditong meron siya ditong lagayan ng kung gusto ninyong lagyan ng scope, meron siya ditong pikatay na rail. Lagayan ng scope. Yan lagayan ng scope yan. Pwede niyo siya lagyan ng red dot dito. Ito ang purpose niyan. Yan kung anong gusto ninyong ilagay diyan. So kaya maganda na to. Hindi na kayo magmo-modify. Meron din dito sa ilalim. Okay, kung gusto niyo lagyan ng laser, lagyan niyo ng flashlight, ay may mga accessories kayong mailalagay. At yun lang ang kagandahan nito, ang baril na ito. So ang grip niya ay tamang-tama din lang, tamang-tama din yung grip niya. At yung shape ng grip niya ay maganda ring hawakan. Kumbaga akmang-akma sa mga Pilipino na alam naman natin mga Pilipino malilit ang kamay. Sa akin akmang-akma to. So para sa akin maganda ito. Pero meron akong isang advice. Ito advice ko lang Hindi ko naman sinasabi na kung ako ang meron nito ay hindi ko ito babalahan ng 357. Ang ibabala ko dito ay 38 special lang. Dahil maganda yung baril 38 special lang. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ayan ito bala ng 38 special. Ayan. Yan lang. Yan ang gusto kong dyan. At pag kayo bumili nito, may mga kasama itong moon clip. Ayan doon sa mga hindi pa nakakaalam ng moon clip. Ito ay kasama na niya pagka binili nyo. May mga kasamang ganito. Ayan para mabilis kayong mag-eject para walang maiwan. Ito yan, nakalagay yan dito. Dito nakalagay yan nilalagay dito yan. Okay, kung kakasi ang 9mm pero hindi ko alam kung kakasi ang 9mm dito. Yung mga bala na walang liig na ganyan na 9mm ang size, pwede itong moon clip ginagamit. So yan. At ang masasabi ko lang ay tinan ko kung kakasya lang ito. Kung ako sa akin kung sa akin lang, hindi ko ito babalahan ng ayan, yung moon clip niya, pwede ninyo siyang parang speed loader siya. Ayan parang speed loader niya. Para pag kayo nagbala, pag nilagay ninyo yung bala niyan, ay halimbawa, naglagay kayo dyan ng 6. Pagsalpak ninyo dyan, 6 na yung 6 na yung isang salpakan lang ninyo. Maglalagay kayo, maraming kasamang moon clip yan. Okay, so pag eject ninyo, kasama na rin yung moon clip.
at kasama na rin yung 6 na basiyo. Okay, yan ang ito ang trabaho ng naka-design siya sa mount clip. Okay, hindi ko lang alam kung sa ibang revolver ay kakasi itong mount clip na to. O yan. So, nagkameron kayo ng idea sa mount clip, parang kasi yung speed loader iba naman yun eh. Hindi kasama yung speed loader. Ito kasama yung mount clip sa pagbala eh. Para paglabas, kasama rin yung 6 na basiyo. Okay, so yan. At bakit ko sinabi na kung ako ang may-ari nito? Kung ako hindi ko kayo sinasabi, ay 38 lang ibabala ko kasi ang aluminum ay hindi kasi tibay ng bakal. Okay? So, baka ganito ang mangyari sa baril ninyo. Yan, nag-crack yan dyan. Okay? Dahil nga sa lakas ng 357. Okay? So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. At sana ay may natutunan kayo sa ating video. God bless us all. Thank you very much. Magtanong lang kayo at sasagutin natin. Hanggang sa muli nating video. Welcome.